No, kaya ang mararamdaman mo kung isa, dalawa, tatlo, o hanggang apat sa mga kaibigan mo ang may gusto sa iyo? Kung gusto mo ang ganitong klaseng drama, huwag kang aalis. Heto na ang mga spoiler. Nagsisimula ang serye sa estudyanteng si Boram na kinakausap ang sarili niya habang sinasabing may apat siyang kaibigan na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos, makikita natin siyang papunta sa klase kung saan nakasalubong niya ang kaibigan niyang si Dawon na tinulungan siya sa pagbubukas ng pinto. Umupo ang pangunahing bida kasama ang kaibigan niyang si Kim at nakipag-usap sa kanya. Sinabi ni Kim na napakaswerte niya na may mga kaibigan siya at na kung mayroon din siyang kasing daming kaibigan gaya niya, papasok siya sa paaralan araw-araw. Nagpatuloy si Kim sa pagsasalita tungkol sa mga kaibigan ni Boram hanggang sasabihin ng bida na tinutulungan siya ng kaibigan niyang si Inseong sa pag-aaral, pero isang araw napansin niyang may gusto ito sa kanya at kinabahan siya, gayunpaman masaya siya na kasama ito. Laging sinisiguro ng kaibigan niyang si Inseong na nakatuon siya sa kanyang pag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. At kapag hindi siya komportable sa isang partikular na paksa para sa isang pagsusulit, pinapangako siya nito na mag-aaral siya. Pagkatapos, nagsimulang magkwento si Boram tungkol sa isa pa niyang kaibigan na si Dawon. Lagi raw siyang inaasar nito. Sinabi rin niya kay Kim ang araw na kumakain sila kasama ang kaibigang si Chani. Noong araw na iyon, sinimula ni Dawon na alisin ang mga pipino sa pagkain niya dahil alam nitong hindi niya yon kinakain. Nagulat si Chani nang makita na pinapansin ni Dawon ang maliliit na detalye, pero hindi ito pinansin ng lalaki at sinabi kay Boram na kumain na. Dito natin talagang mapapansin na masaya ang babae na kumakain kasama siya. Pagkatapos pag-usapan si Dawon, nagpatuloy si Boram sa pagsasalita tungkol sa kaibigan niyang si Haeyoung na siyang pinakasikat at pinakamahal ng lahat ng mga babae sa paaralan, pero hindi siya interesado sa kanila dahil mas gusto niyang makasama ang ating Boram. Isang araw, hinihiling niya sa kanya na tingnan ang liriko ng kantang isinulat niya. At nang simulan niyang basahin ang liriko, napaisip si Boram tungkol sa kanya mula sa ibang pananaw, na nakikita siya bilang isang mabuting lalaki at kaibigan na palagi siyang napapatawa. Pagkatapos ay binanggit niya ang ika-apat niyang kaibigan, si Chani. Isang araw, naglalakad siya habang hawak ang kanyang telepono at aksidente niya itong nabangga, kaya agad siyang humingi ng tawad. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung pupunta ba ito sa ensayo ng sayaw at sumagot naman ito ng oo. Sa isa pang eksena, habang sumasayaw siya, palihim siyang pinapanood ni Boram. Nang mapansin ito, nagkunwari siyang hindi siya nakita at ganoon nakuha ang pang-apat na kaibigan. Matapos ang lahat ng alaala, nakita namin si Boram nakausap si Kim tungkol sa pagkakaibigan nila. Maya-maya pa, tinawag na siya ni Chani at ng iba pa nilang kaibigan pa uwi. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang paaralan, napansin ni Chani na naiinis si Boram kaya tinanong niya ang dahilan ng kanyang galit at sama ng loob. Bilang sagot, ipinaliwanag niya na hindi maganda ang naging resulta niya sa pagsusulit at nalabis siyang natatakot ngayon sa magiging reaksyon ng profesor. At para mapagaan ang pakiramdam niya, nakaisip si Chani ng isang ideya at inalok siyang lumiban sa paaralan para mamasyal at pumayag naman si Boram. Sa tingin ko hindi yun masyadong magandang ideya pero sige na nga. Pagkatapos ay makikita natin sila sa isang aklatan. Sinubukan ni Boram na kunin ang isang libro sa mataas na estante pero hindi niya ito maabot kaya gumamit siya ng hagdan. Samantala, hinawakan ni Chani ng maayos ang hagdan para alagaan siya dahil halatang halata na may gusto siya sa kanya. Pero hindi napapansin ni Boram ang pagmamahal na nararamdaman ito at tinitingnan lamang niya ito bilang isang kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali sa cafeteria, nagdala si Chani ng maraming pagkain at pinakain si Boram. Nalito si Boram at tinanong kung may kasama pa ba silang iba. Gayunpaman, sinabi nito na marami siyang dinalang pagkain dahil maliit siya at gusto niyang tumangkad siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Boram na mas inaalagaan siya nito kaysa sa karaniwan, habang si Chani naman ay masyadong natatakot para ipagtapat sa kanya ang pag-ibig nito. Ilang sandali pa nang kumuha ng juice si Chani, nakita niyang nakatulog ito. Dahil maginoo siya, kinumutan niya ito at tumabi para pagmasdan siya.
Hindi nagtagal ang napakagandang sandaling ito dahil nakatanggap si Boram ng mensahe mula sa kaibigan niyang si Dawon na nag-aalala sa kanya dahil hindi siya pumasok sa paaralan, pero tumawa lamang siya at pinakalma ang kaibigan niya. Dahil dito, nainis si Chani sa kanya dahil nagte-text siya sa mga kaibigan niya habang siya ay lubusan niyang hindi pinapansin. Bukod dito, lalo pang nadagdagan ang hindi niya pagkatuwa nang ipakita niya ang isang litrato na ipinadala sa kanya ni Dawon. At para bang hindi pa sapat iyon para kay Chani, nagpasya si Dawon na tawagan siya sa telepono at nagsimula silang tumawa ng magkasama. Sukdulan na ito para sa kanya, kaya nagpasya siyang umalis agad. Ibinaba ni Boram ang telepono at tumakbo kasunod ng kaibigan niya. Napakaganda niyan, Chani, pero medyo toxic ang ugaling yan, hindi ba sa tingin ninyo? Nang maabutan na niya si Chani, tinanong niya ito kung ano ba talaga ang ikinagagalit nito pero hindi siya nito pinansin. Gayunpaman, patuloy na nagpumilit si Boram at sa huli ay inamin ng lalaki sa kanya ang malalim nitong damdamin ng pag-ibig. Dahil dito, natigilan si Boram dahil hindi niya iyon inaasahan. At doon mismo, sa sandaling iyon, nalaman natin na nasaksihan din pala ni Dawon ang pag-amin at labis itong galit dahil lumalabas na gusto ng kaibigan niya ang parehong babae na gusto rin niya. Kinabukasan, makikita natin si Dawon. Nasa instituto siya at naglalakad kasama ang kaibigan niyang si Chani pero biglang tumakbo si Boram mula sa likuran niya para pagbiruhin siya gaya ng nakasanayan. Bagaman ikinagulat niya na hindi siya pinansin ni Dawon, tiningnan siya ng seryoso at saka lumayo. Sa ibang eksena, makikita natin siya sa klase kasama ang kaibigan niyang si Kim kung saan hinarap siya nito at sinabing alam na alam nito kung bakit hindi siya pumasok sa instituto kahapon. Sa kabilang banda, gusto ni Kim na malaman ang mas maraming detalye at tinanong siya nito ng lahat tungkol sa nangyari kahapon. Si Dawon, na nakaupo sa tabi ng mga babae, ay napakagalit. Pagkatapos, sinubukan ni Boram na tanungin siya tungkol sa text message na ipinadala nito kahapon. Pero muli siya nitong hindi pinansin dahil ayaw nitong mawala ang pagkakaibigan niya kay Chani. Makalipas ang ilang sandali sa pasilyo, sumama si Boram sa mga kaibigan niya at niyaya si Dawon na mananghalian kasama niya gaya ng dati, pero sumagot ito na abala siya at kailangan na niyang umalis. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto niya na ayaw nga nitong makipag-usap sa kanya. Nang bumalik sila sa klase, si Boram, na punong-puno ng pag-aalala, ay nagpadala ng sulat kay Dawon at nang buksan nito ay nakita nito ang paghingi niya ng tawad kung sakaling may nagawa siyang mali. Pero siya, na parang isang tunay na oranggutan, ay patuloy pa rin siyang hindi pinansin gaya ng nakasanayan. At dahil hindi siya nito sinagot, nagpa siya ang ating desperadong bida na tawagan siya. Pero tumanggi itong sabihin sa kanya ang anuman. At patuloy siyang hindi pinansin at umalis pa nga sa klase. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Dawon sa silid-aralan at nag-iwan ng sulat sa ibabaw ng mesa niya kung saan sa wakas ay inamin nitong mahal siya nito. Ipinaliwanag din ito ang dahilan kung bakit tumigil ito sa pakikipag-usap sa kanya. At biglang lumitaw si Boram at sa mismong sandaling iyon ay nadapa siya. Tinulungan siya nitong makatayo pero dahil punong-puno siya ng pag-aalala, nagsimula siyang makipagtalo sa kanya. Sinabi ni Dawon na hindi na sila magiging magkaibigan tulad ng dati. Tinanong niya ito kung galit ba ito sa kanya pero sinabi ni Dawon na ang totoo ay mahal siya nito. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Boram. Nagalit ito at umalis doon. Pagkatapos, nakita ng nalilitong bida ang sulat na iniwan nito sa ibabaw ng mesa niya at napagtanto niya na ganoon siya tratuhin ni Dawon dahil gusto nitong mapanatili ang pagkakaibigan niya kay Chani. Kinabukasan, makikita natin ang isang malungkot na si Boram habang mag-isa siyang nakaupo sa klase, pero para bang hindi pa yun sapat. Pinagtripan siya ng mga kaklase niya sa pamamagitan ng paglalagay ng basura sa ibabaw ng mesa niya. Samantala, sa tabi niya ay makikita natin ang ilang mga babae na nag-uusap tungkol sa kung gaano nila kagusto ang mga kanta ni na Inseong at Haiyong at nang mainip sila ay nagpasya silang pumunta para asarin si Boram. Biglang may dumating na babaeng tumatakbo sa klase at sinabing nandito na sina Inseong at Haiyong, kaya nagmamadaling lumabas ang mga babae. Pagkatapos, isa sa mga babae ang nagsimulang makipag-usap kay Haiyong at pinatikim sa kanya ang isang kick na ginawa niya. Si Boram na pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo ay naiirita na napakalapit ng mga babae sa mga lalaki
kaya bumalik siya sa klase at nagsimulang linisin ang mesa niya. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang kaibigan niyang si Hae-young at nagsimulang tulungan din siya sa paglilinis. Agad ding ginawa yun ni In-seong at ang lahat ng ito ay nakita ng mga nang-aapi sa kanya na nag-uumapaw sa selos, kaya nagpa siya silang patuloy siyang pahirapan hanggang sa umalis siya sa instituto. Sa ibang eksena, nag-iisa si Boram at nakikinig ng musika hanggang sa lumitaw si In-seong at inalis ang mga earphone niya para tingnan kung ano ang pinakikinggan niya. At dahil gustong-gusto niya ang naririnig niya, nagsimula siyang kumanta kasabay ng kanta. Doon napatunayan ni Boram na talagang gusto niya si In-seong. Makalipas ang ilang sandali, nakasalubong ni Boram ang kaibigan niyang si Hae-young pero napansin niya na masama ang loob nito at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na kailangan niyang isulat ang liriko ng bagong kanta pero wala siyang sapat na oras. Pagkatapos, ipinakita nito sa kanyang hindi pa tapos na kantang isinulat nito. Bigla niyang napansin na gusto siya nito dahil napakabuti ng pakikitungo nito sa kanya. Gayunpaman, natatakot siyang ipagtapat dito ang pag-ibig niya at nanatili lamang siyang natigilan. Sa pagtatapos ng araw, makikita natin si Boram na nakaupo, masaya dahil napapalibutan siya ng mga kaibigan niya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang inaasar ng mga babae habang sinasabihan siya na lumayo sa mga sikat nilang kaibigan. Sa panig naman ni Boram, nanatili siyang tahimik dahil alam niyang kapag nagsalita siya ay sasaktan nila siya. Sa mismong sandaling iyon, itinaas ng isa sa mga nang-aapi ang kamay niya para sampalin siya. Pero biglang lumitaw sina In-seong at Hae-young para protektahan siya at dahil dito ay sinabi nila sa mga babae na tigilan si Boram kung hindi ay mapaparusahan sila. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Boram na umiiyak sa klase, humihingi ng tawad kay Hae-young dahil napilitan itong humarap sa mga nang-aapi pero sinabi nito sa kanya na huwag siyang umiyak dahil naiirita ito kapag nakikita siyang malungkot. Pagod na sa pagtitimpi, ipinagtapat ni Hae-young ang kanyang pag-ibig. Subalit biglang lumapit si In-seong at hindi sinasadyang narinig ang lahat ng ito. Lumalabas, napapunta rin pala ito roon na may balak ibigay kay Boram ang soft drink na gustong-gusto niya at ipagtapat ang pag-ibig nito pero naunahan na ito. Sa huli, nagsimulang mag-away ang mga lalaki dahil sa kanya habang pinakikiusapan naman sila ni Boram na tumigil. Pero sa pinakahuli talagang totoong wakas. Lumalabas na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng imahinasyon ni Boram at ang lahat ng mga lalaking ito ay talagang bahagi ng isang banda na gustong-gusto niya at iyon ang dahilan kung bakit inisip niya sa buong panahong ito kung ano kaya ang mangyayari kung lahat sila ay mai-inlove sa kanya. At dito, nagtatapos ang drama. At sino sa kanilang lahat ang gusto mong nakatuluyan niya? Iwan mo sa akin ang opinion mo sa mga komento. Iwan mo rin sa akin ang iyong like, mag-subscribe ka at i-activate ang mga notification. Hanggang sa susunod!